may proseso. Ano po? So, kailangan po ang inyo daw accounting ay may proseso. To protect the business properties, ayan. Ang inyo ba mga cooperative ay may sarili ng mga lupa at mga building? Wala pa, Ma'am Eliza, bago pa lang kami. Kaya mamaya, ipapakita ko sa inyo kung anong pondo ang kailangan nyo pong ipunin para pagdating ng panahon, kayo po ay makabili ng lupa at makapagpagawa ng building. Okay, alam nyo ba kung anong pondo yun? Hindi. Mamaya, matututunan nyo po. To determine the operational profit and loss. Sabi nyo nga, ang inyong kooperatiba ay negosyo. At ang bawat negosyo, gustong malaman kung kumita o nalugi. Kayo po ba ay may mga negosyo sa inyong mga sariling Anong lalagay natin? negosyante po ba kayo? May mga sari-sari store ba kayo? Wala pa. Ano po? So, gaya ng mga business owners, gusto po nilang malaman kung kumita o nalugi ang kanilang negosyo. Baka nalulugi na pala sila pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagnegosyo sa nila. To determine the financial position of the business, gusto nyong malaman kung magkano na ang inyong asset, liabilities, at equity. Ano po? To facilitate the rational business decision making, so bibigyan na naman kayo ng decision making. And we need some means of keeping track the daily activities and then summarizing the results of the accounting report. So, i-check natin ang mga activities ng inyong cooperative. So, the main product and output of accounting is the financial statements. So, kapag kayo ay nag-hire ng serbisyo ng inyong mga accountant, ng inyong CPA, ang ibibigay nila sa inyo ay ito, financial statement. Ano po? Statement of financial condition, statement of operation, cash flow, statement of changes in equity, and notes to financial statement. So, yung bayad po sa ating mga SEIA, sa ating mga auditor, ay hindi po, wala pong policy ang CDA po sa kanila. Yes, kung magkano. Wala pong policy ang CDA. Basta hinaano lang po namin sila. Ina-accredit po namin sila kung nasunod po ba nila ang mga training na dapat po nilang attendan. Pero kung presyo ang tatanungin, kung magkano ang dapat nilang singilin sa mga farmers cooperative, sa coconut farmers cooperative, wala po. So it's up sa inyong cooperative, sa inyong engagement, kung magkano at gaano kadami ang inyong transaction, ano-ano ba ang mga ipapagawa nyo sa kanila. Ano po? So ito po ang produkto nila, ang Statement of Financial Condition. Ano po ang dating tawag dito sa may mga background sa accounting? Balance sheet. Ayan. So ito po ang dati ang tawag sa Statement of Financial Condition, balance sheet. So napalitan ito siguro year 2012 nung ako ay college. Ano po? So dating tawag dito ay balance sheet. Statement of operation. Anong dating tawag dito? Ano po? Statement of operation. Income statement. Ano po? So ang dati pong tawag sa statement of operation, income statement. Dito po nakalagay, nakalagay dito? Dito po nakalagay kung kumita o nalugi ang isang kooperatiba. Ano po? Naandito din po ang statement of cash flow. Ang inyo daw pera. Saan mga nagsipunta? Bumili ba kayo ng machine? Kayo ba ay nagbayad sa bookkeeper? Ganyan. Statement of changes in equity, dito natin mapapakita ang inyong kapital. Yan. Mamaya, isa-isa natin. Ang inyong kapital, magkano ang pumasok na kapital sa inyong magkano pumasok na kapital ng inyong miyembro? Meron bang lumabas? Or nag-withdraw? Meron na ba sa inyo nag-withdraw? Sa 2022, may nag-withdraw na po?
Meron naman. Nabalik niyo na ang share capital nun. Very good. Sa 2023, wala pa. So, meron na agad. Okay. So, dito nyo din makikita sa Statement of Changes in Equity kung mayroon bang natanggap na mga donations and grant ang inyong cooperative. Bukod ba dito sa CDA, CFIDP na mga trainings, ay meron pa kayong mga pending na request na mga donations o grant sa mga politiko? Wala pa. Sir? Meron ma'am sa DA. So, yan. So, ano po yun? Machine or pera? machine ma'am. Machine. So, dito din po papasok yung amount of machine sa Statement of Changes in Equity. And notes to financial statement. Ano po? So, sa notes to financial statement, ang number 1 to number 4, yung ending balance lang po ang ating ipapakita. Sir, ito muna po tayo. So, sa number 1 to number 4, yung ending balance lang po ang ating ipapakita. Ano po? For example, cash and cash equivalents, 100,000. Pero sa notes to financial statements, dito nyo na po hihimayin. Saan ba galing yung 100,000 na pera ng kooperatiba? Ano po? For example, 2,000 petty cash fund, 10,000 cash on hand, at yung total ay cash in bank. Ano po? So, sa notes to financial statements. Sa notes to financial statements, dito nyo din mapapakita kung ano-ano ang mga polisiya ng CPA para magawa ang inyong financial statement. So, users of the financial statement, sino ba ang mga nagamit ng inyong financial statements? Bakit ba kailangan magbayad tayo ng 10,000 kay auditor para makabuo ng financial statements? Sino ba ang gagamit ng ating financial statements? So, meron po tayong internal at meron po tayong external. So, sa internal, sino-sino? Sa tingin nyo? Members. Sino pa? Board of Directors. Sino pa? Manager. Manager. Yan. So, tama lahat. Owners or existing members. Bilang mga miyembro ng kooperatiba, tatanungin ko kayo, bakit kailangan nyong malaman ang financial statements ng inyong cooperative? Para malaman ng Alaysa kung kumikita at makaka-receive kami ng dividendo. Hindi na kami share ng share, wala naman ang magkabuhin. Ano ma? Hindi na kami share ng capital. Hindi na kami pasok ng pasok, wala na. Dapat continue. Okay, so dapat continuous capital build up. Ano po, hindi porket nagbigay na ako ng Alaysa ng 10,000 nung nag-register sa CDA, ayoko na. So hindi po dapat gano'n. Dapat po ay continuous capital build up. So magkakaroon kayo ng polisiya sa inyong cooperative kung paano kayo magbibigay ng kapital. Ayun po ba ay, halimbawa, si treasurer ay every Saturday ha, ang treasurer ay nasa opisina ng co-op, 10 to 12. Lahat ng miyembro na gustong magdagdag ng kapital ay pupunta po doon. O kayo ay magkakaroon ng kolektor kung kayo ay malalaki ng cooperative, pupunta sa mga bahay-bahay. Pero kapag ka-collector, tatandaan nyo na may risk din yan. Ano po, dahil nga po maaring ma-hold up or ma-snatch ang pera ng collector. Maaaring mag-zap me. Hold upin. Existing members, ano po kayo po talaga ay gagamit ng financial statement? Gusto nyo malaman kung kumita ang inyong cooperative. Next, sabi ni Sir ay management. So tama, ang inyong mga management and employees. So kasama din sa management ang mga committees. Ano po? Yan, sina manager, sina treasurer, sina secretary. Yan. Next ay ang mga empleyado. Ang inyo bang cooperative ay may empleyado na? Wala pa na. Ano kasi nga volunteer pa lang ma'am kami, hindi pa namin kayang magpasahod ng aming magiging empleyado. So may mga cooperative na mayayaman na talaga. May mga empleyado na po sila. So, ang kanilang mga empleyado ay users
ng financial statements. Ano po? Kasi gusto nilang malaman kung kumikita pa rin ba talaga o hindi ang pinapasukan nilang trabaho. Kayo ba? Nag-e-enjoy pa ba kayo kung malaman mo na ang pinapasukan mong trabaho? Sino dito yung may mga bukod sa miyembro ng COP ay may iba pang trabaho? Wala. Talagang sapahan po kayo sa pagniniyog. Ano po? Pagpapalay. So meron po talagang empleyado na nasasatisfy sila kapag ka nakikita nila na ang negosyo na kanilang pinagtatrabahuhan ay kumikita. Ano po, marami po kaming nababalitaan na lumipat ng ibang kooperatiba. Dati siyang manager ng Naluging Co-op. Ayan. So, lilipat na lang po daw siya. Ano po, kasi mas maganda opportunity sa ibang cooperative. Ayan. So, baka pala, ang bawa yung mga employees, kaya pala sila absent ng absent sa co-op na nalulugi. Kasi nag-a-apply na pala sila sa ibang co-op. Kung may civil service eligibility, ay nag-apply na pala sa CDA. Ayan, baka meron po kayong alam na potential na magiging empleyado ng CDA. Pwede po kayong ibigay ang kanyang pangalan para po pag nag-opening ng item ni Saranel, pwede po siyang mag-apply. Ano po, kasi po talagang gusto namin, taga dito na din sa Bondok Peninsula. Meron ba kayong kakilanang pwedeng i-refer na may civil service? Wala. Ano? Yan. Kung kayo may mga anak, habang bata pa, kayo ay pa-examine nyo ng civil service. Ako po ay, bukod sa CPA, ako po ay nakapasa ng civil service din bago pa lang graduate ng college. So kayo din po, baka po kayo may mga anak, habang bata pa, pa-examine nyo na at mas fresh pa po. So pag yun, may nabalitaan kayo na nakapasa ng civil service ng taga dito, ay i-PM nyo si Ma'am Maraya para pag nag-opening ay pwede namin pong pa-apply yun. Ano po? Ayan. So yan, meron po kami dito mga kasamahan sa CDA na ang background talaga, ang kanilang experience talaga ay sa co-op. Ayan, si Ma'am Joanne. Dati itong manager ng co-op sa San Jose, Batangas. Ano po? Sino pa ba? Yan. Yung iba ay mga taga-co-op office ng ibang munisipyo na nag-apply sa national. Sa CDA. External users. Ayan, sino ba dito ang mga nagamit ng financial statements po natin sa mga external users po natin? So we have government agencies, BIR, CDA, Land Bank. So mamaya yun, si Land Bank. Although government office din si Land Bank. So kaya kayo nare-require ng CDA na mag-submit ng financial statements ay doon po manggagaling kung anong mga polisiya na gagawin po natin. Ano po, gaya ng ating mga transport cooperative. Ayan, so ang program po na CFIDP, ang pinuha po namin mga transport cooperative na magsaservice sa ating mga participants ay mga co-op. Ayun, sila sir. Transport cooperative po, yan. Ano po, so bukod sa CDA at sa BIR, nagsasubmit din po sila ng AFS sa mga government agency pa? OTC, LTFRB, yan. So kaya kailangan ay prepare din sila ng financial statements. Ano po? Tatandaan nyo, huwag po kayong na bakit farmers kami, ang daming reports sa CDA o sa co-op. Kung ano po ang report na ibababa namin sa Region 4A, yan din po ang report na mayroon ang ibang co-op sa ibang region o sa ibang probinsya. Ano po? So, hindi lang mga taga-Bondok Peninsula ang pinapagawa namin ng AFS. Lahat po kayo mga cooperative. So, government agencies, financing institution, ayan, Land Bank, DBP. Ano po? Kasi ang mga financing institution, bago sila makapagpautang, kailangan ay, may basis. May kakayanan ba itong si Makalelon Agricultural, mangungutang sa atin ng 50,000. Ang payment monthly ay 5,000. Kaya pa ba nila? Ibig mga utang pa sila sa iba. So, i-analyze po nila ng kanilang mga loan officer.
Ano po, ang ating mga transport cooperative. Sino po dito ang nakakapasyal sa Maynila, mga bandang Rizal, Cavite? Dito sa Lukban. Yan, yung mga modern jeepneys, jeep, yan, mga transport co. Very proud po tayo dapat ng mga kapwa natin kooperatiba po yun. Ano po, at bago po sila mapautang ng mga financing institution, ng Land Bank, ng DBP, ay kinuhanan po sila ng latest financial statements. Yung iba nga po ay AFS for the past 3 years. Ano po, so nag-CCI po sila. Bigla-bigla na lang may tatawag sa Kalamba. Tagalan Bank daw siya. Ano daw ang total asset ni, halimbawa, ni Calawag Transport Service Cooperative. Ano daw ang COC number ng Calawag Transport Cooperative. So lahat ba kayo nakakuha na ng COC? Opo. So taon-taon, kailangan ng kooperatiba ay may certificate of compliance. So magkaroon na kayo ng isang clear book. Tapos para kita nyo na taon-taon ay kumpleto ang inyong COC. Hindi nyo namamalayan, napupuno nyo na ang clear book. Ganun din po katagal na meron na ang inyong cooperative. So tatandaan nyo, kailangan, pag nag-report kayo ng April 30, ang report sa CDA, ang deadline ay April 30. Ine-extend lang namin iyon kung nakikita po namin na, for example, last 2020, nagkaroon ng COVID. So, na-extend yun. Ang request ng cooperative sector, i-extend yun naman at nangihirapan ng mga co. Sige, i-extend hanggang September. Ngayon, ang deadline ay April 30, pina-extend ng cooperative sector ng isang buwan. So, May 31. Kayo pong mga micro-cooperative, kahit late kayo mag-submit ng report, wala po kayong penalty. Magkano nga ang total asset pag micro? 3 million before. Pero ang mga small, medium, and large cooperative, pag hindi sila nag-submit ng May 31, June 1, magkakaroon sila ng penalty na 100 pesos per day hanggang sa masubmit nila ang report. Ano po? Ayun. So, dapat hanggang mag-piprint kami ng COC nyo hanggang December 31, 2024. So, kaya kailangan yung report nyo ng 2023, masubmit nyo ng April 30, at magkaroon kayo ng COC hanggang December 31, 2024. Kung wala po kayong mapiprint na makukuha COC hanggang December 31, 2024, bungi po ang inyong COC. Ano po, so hindi kayo compliant ng taon na yan. At marami pong benefits ang mayroon ang mga COC. Paano pag magbigay ng policy ang CDA, PCA? Lahat ng CFIDP beneficiaries cooperatives na walang COC ng 2023, sa susunod na taon, hindi na makakasama sa mga benefits. Yes, sir. Sa PCA, gaya po nito mga trainings. Mamaya po, iano po natin kay Ma'am Joan kasi mas familiar po siya sa Pero ito po ay hanggang 5 years. So ayaw po natin ibaba ng PCA yung gano'n na CDA, lahat ng hindi nakakomply na beneficiaries natin sa 20 beneficiaries ng COC ay hindi na makakasama sa mga sunod na training. Para tayo everybody happy ay kayo po ay dapat ay mayroong COC. Investors, ayan. May pagkakataon, sir, mga yung kay Ma'am Joan. So may mga pagkakataon na ang cooperative ay nangungutang sa ibang tao. Ayan. Kayo ba ay may mga utang na bang inyong cooperative? Wala pa mga Liza. Very good. Kasi sa financial literacy, tinuturo din natin na hanggat maaari, kung kasya pa ang pondo ng co-op, ay huwag muna tayong mangutang. Kasi para din yan sa ating pamilya. Isipin nyo sa inyong pamilya. Hanggat kaya't may pera pa, hindi tayo mangungutang sa ating bayaw, sa ating bayanan, sa ating hipag. So, papaikutin natin ang ating pera hanggang sa makasahod ulit ang yung kumikita sa ating pamilya. So, investors,
Hindi doon sa financing institution nga pala, hindi porket naharinig nyo na nangutang na si Macalelo, si Unique, hindi porket naharinig nyo na nakautang na si Unique kay Land Bank worth 300,000, ay kayo ay mangungutang din. Ano po, so titingnan nyo, titimbangin nyo kung talaga bang kailangan nyo mangutang po sa inyong cooperative. Bakit? Number 1, meron po itong karagdagan na interest, expense. So, bukod sa monthly payment, nahahatiin kung magkano yung utang yung 300,000, syempre, itong mga financing institution, mga bangko ito, kahit ito yung bangko ng gobyerno, may kaunti iyang pinapataw na interest expense. Ano po, sa parte nila, ng mga bangko, ito ay kita nila, income. Sa atin. Pero sa parte ng co-op, expense. Ibig sabihin, makakabawas iyon sa inyong paghahati-hati ang pera sa dividendo. Ano po? So, yan ay parte ng decision making. Bakit ka pa mangungutang kung kasya naman ang pera na hawak mo sa inyong cooperative? So, financing institution. So, investors, ganun din po. Baka may mga mayayaman sa inyong bayan na talagang hindi kayo makautang kay Land Bank, may mayaman sa inyong bayan ay kaya kayong pautangin. Ayan, for example, si Mayora sa baba, diyan kayo uutang pag i-invest sa inyong co-op. Siyempre si Mayora, magpapataw ng interest. So, sa parte ni Mayora, kumikita siya sa inyong cooperative, sa parte ng cooperative, expense. Kaya ang sabi ni Ma'am Alaysa, hanggat maaari ay huwag na tayong mangutang. Ano? Madam, tax cases. Sir. Session na. Sige Pero po. kung mag-generate po ng income, funds. Opo. Kasi i-purchase natin yun eh. Yung present funds lang po, hindi kayang mamit tong demand na to. Opo. Kung maglo-loan, mag-generate yan mas malaki. Opo. So yun nga po, kanya-kanya po kayong diskarte. Wala na po ang CDA sa ganan. Ano po, kung talagang mamalaysa, kung mangungutang kami, mas malaki yung babalik. Mas mapapaikot namin. Okay lang po. Ang number 1 na requirement ko lang, o requirement ng CDA, basta po kayo ay mangungutang, magbaborrow, mangungutang ng pera, either kay Land Bank, kay Mayora, etc. Kayo ay magpapaalam kanino? GA. General Assembly. Okay? Pag hindi pumayag si General Assembly, naghain kayo ng napakagaganda, hahabang business plan o feasibility study, meron pa kayong mga PowerPoint, etc. Hindi pumayag ang General Assembly o ang inyong mga membro, hindi nyo po itutuloy ang inyong pangungutang. Ganun din po yan sa pag-i-invest. Nakarinig kayo ng magandang investment. Pina-invite nyo pa sa General Assembly ang inyong mga, yung scammer pala, yung itong nag-o-offer na magandang investment sa inyong cooperative. Times 3 ang balik, ganun, etc. Pero hindi pumayag ang General Assembly, hindi po pwede. Sino ang mananagot? Yung mga director na nag-approve ng utang o ng investment. So kung malugi, etc., sila po ang maghahati-hati. Yes, sir. Ma-quantify ba ang risk sa pangutang? Paano pong makuha? Ma-quantify ba in terms of sa interest, sa Okay. value? Sa interest, sa value. Meron pong policy ang CDA. Kung magkano ang pwedeng ilagay na yung ba ang tanong niyo, sir? Hindi, I mean fluctuations ng currency fluctuations, ang risk, ma-quantify din ba in accounting ang risk sa mga pangutang o invest? Ma-quantify ba yan or something? Opo, meron po tayong inilalagay na account na kapag ka po mga miyembro po natin ay hindi na nagbabayad, may ilalagay po tayong account at yun po ay
i-expense po natin. So kung gaano kadami ang miyembro natin na hindi nagkakapagbayad ng loan on time, may ilalagay po tayo, ililista po natin at ilalagay natin sa expense. So kung gaano kadami ang miyembro na hindi nagbabayad, yung amount noon, ng kanilang delayed payments o delinquent, considered yun as doubtful account o bad debt expense, which is dagdag sa inyong expense at ano mangyayari sa inyong paghahati-hatian? Mababawas. Ano po? So yun ang diskarte ng mga cooperative. Kailangan lahat ng mga miyembro na nangutang po sa kanila ay magbayad on time para walang delinkwente at hindi makapagdagdag sa doubtful account expense na hindi na mababawasan ang kita ng inyong cooperative. Ano po? Okay. Ay, hindi ba cooperative ay nagpapautang? Hindi pa po. Hindi pa po. Meron pero konti-konti lang. Konti-konti lang. Pwede po kayong makapagpautang yung mga produkto nyo din po. Ano po, pero in terms of money, na 10,000 pwede na mangutang, ay hindi pa po. Ano po, kayo po ay magpapa-amenda pa into multipurpose cooperative. At mayroon tayong qualification para kayo ay kasi kayo ay register as Parang agricultural cooperative. So, pwede daw kayong magpa-amend ng multipurpose. Ibig sabihin, dadagdagan ng inyong negosyo. Kayo ay magpapa-utang, magtatayo na kayo ng tindahan sa inyong barangay. Ano ang mga kailangang qualifications? Sabi ni CDA, dapat ang share capital nyo, ang pera ng mga miyembro nyo is more than 100,000. Pangalawa, dapat ang inyong cooperative ay net surplus o kumikita ng 2 taon. So si Register 2022, hindi pa siya pwedeng magpa-amend into multipurpose kung wala pa siyang more than 2 years na net surplus. Okay? At dapat meron po kayong feasibility study. Halimbawa, ma'am, magtatayo po kami na Xerox machine sa bayan kasi po malapit sa Inverga, etc. Sir. Sige, sir. Go. May pinalaman lang po. Pag-ibinaw yun. Hindi po ba bang yung agricultural cooperative ay mas malaki yung scope niya? Ito, ma'am, sinasalubuyan ang aming negosyo ay profit that's why pwede po kami bang mag-engage into another business na as agriculture na hindi kami mag-register o mag-a-amend as multi-purpose. Parang gano'n mo kasi kami About agriculture crop. agriculture po yung Yes. gagawin namin business, mananatili kami agriculture. Opo. Tama po ba? Yes po. Pero bawal kayong, yun nga, yung magpautang in terms of money. Pwede po yung pera po. Ay, pero yung mga products na po. Para bang kasama doon sa provision gate, hindi po ako nagkakamali. Pwede rin po kami magpautang ng pera, basta po may production loan. Production loan. Ano po? So sige, para hindi din natin makalimutan yung tanong ni Sir. Ate Joanne, nagtatanong si Sir ng ano ba ang magiging pang future plan ng CFIDPC at CDAPCA. Bali pang third implementation year ngayon. Kaso lang, yung first implementation, yung may financial grant. Grant. Yung 4 na taon ay puro capacity building. Malay nyo, sa sunod na another set ng 5 years, mayroong financial. Yun, malay nyo, susunod. Tigil-tigil sa yun daw, ma'am. Gusto ko nila, tigil-tigil sa laptop. Yung laptop kasi ay last year lang binigay. 6 lang yun. Kaya, baka may dadating Malay nyo, kaya kailangan maayos ang operation nyo. Ano? Ayan, at walang mga problema sa inyong cooperative. Investors, okay na ha? Next is vendors and suppliers. Ayan. Ang inyong, nakakautang ba kayo sa inyong supplier? Hindi po. Pero may mga ano kayo. So, halimbawa, ano mga kalimitan yung pinapadeliver sa supplier? Bigas. O, sige, bigas. Halimbawa, nagpa-deliver kayo kay supplier
kaliwaan ng bayad? Abutan. Abutan, no? Abutan. Kaliwaan ka. So kapag ka kayo, maganda ang financial statements nyo, nakita ni supplier, pwede nila kayo pautangin. Bibigyan kayo ng magandang credit, punto kay credit 9, credit limit. Ano po, para po kayo ay makautang. For example, ay pwede na kayo makautang ng 30 ka ba na bigas, payable in 1 month. Oh. Yan. So, kaya, baka hanapan kayo ng financial statement ni supplier para makita niya na may kakayanan po kayo magbayad within 1 month. Okay? Next is potential members. Ayan. Sige. Question. Ang inyo bang financial statements o ang mga record ay nakalagay sa opisina ng inyong cooperative? Wala pa po. Hindi pa po. So, ang dapat po nakalagay sa batas na dapat ang inyong financial statements ay nakalagay sa isang conspicuous place sa inyong kooperatibang opisina. Ano po? Try niyo po pumili nito. O sige, halimbawa, yung example nito. Ang tawag dito ay ano? Corkboard, Ma'am Alaysa. O, ilang piraso lang ang inyong financial statements? Halimbawa ay 3 piraso. Thumbtacks dito. O yung iba yung announcement nakalagay dito. Ano? So, sabi ng batas, kailangan daw ang financial statements ay nakalagay sa opisina ng kooperatiba. Kasi ang isa sa magiging gagamit din nun bukod sa mga users na yan ay ang ating mga potential members. Baka daw may potential member na pumunta sa inyong kooperatiba at mag-inquire at makita ang inyong AFS. So kung nakita niya na kumikita ang inyong negosyo, ay kasali na yan. Pero pag nakita na lugi ng lugi, baka hindi na yan sumali. Ano po? Yun nga din pala ang nagiging consequence. Napaliwanag ba sa inyo ng PRS na kapag ka bago ang kooperatiba, pag kumita ang kooperatiba, 50% nun ay ilalagay sa anong pondo? Reserve fund. Okay tayo doon, tandaan niyo yun. Mamaya, bibigyan pa kayo ng example. Kaya, yung ibang nag-PPRS, 80% magtutuloy sa co-op. 20%, alinlangan pa. Minsan, umaabot pa nga ng ilang buwan bago nila matuloy. Kasi kailangan ay pumayag po yung mga nag-PRS. Dapat makabuo pa rin ng 15. Kaya pag nag-PPRS, pre-registration seminar, at least more than 15. Para kung yung 5 mangayaw, yung 15, pwede pang makabuo ng cooperative. Kaya yung ibang 20% hindi na nagtutuloy ng cooperative. Kasi napaliwanag during pre-registration seminar na pag kumita pala ang isang kooperatiba for the first 5 years, ay ilalagay sa reserve fund. Kung sasali kayo sa mga matatatag ng cooperative, sa mga matatagal ng cooperative na kumikita, may chance na makaka-receive kayo ng dividendo. Hindi gaya ng kung kayo nga ay nagtayo ng co-op, ay may chance na hindi pa kayo makakatanggap ng dividendo. Kayo po ba, bukod sa inyong hawak na cooperative, ay member din ng ibang kooperatiba? Hindi pa po. So, ang CDA, hindi namin kayo nililimit na sumali sa iba pang kooperatiba. Okay? So, for example, ang aking magulang, membro nung sinabi kong co-op, yung mga empleyado ng DAR, membro din siya ng siya din ang nakaregister sa aming water service cooperative. Kasi ang water supply po namin ay patubig. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang patubig na yun pala yung cooperative. Yan. So, yan, potential members. Okay? So, makikita nyo daw kung namamatay, ailing or dying ang isang negosyo through the accounting reports. Members would be interested to know how much they would receive in the dividends or interest on share capital and patronage refund. So, malalaman nyo daw kung magkano
Gusto niyo bang malaman kung paano mag-compute ng dividendo? Sige, bukas pa, Wednesday pa naman tayo, marami pa tayong time. Ako ang speaker nyo, kaya magsasawa kayo. Ayan. So, kasi yung ibang cooperative, pag kumita, divided by sa ilan ang members. Tama ba yun? Hindi mo. Ano kaya ang tama? Kung sino yung nagdala, halimbawa nagdala ng produkto, yun lang yung bibigyan. Kung sino nagdala, yun ang may pinakamalaking patronage fund. O kung sino ang may pinakamalaking kapital sa inyong cooperative, siya ang may pinakamalaking matatanggap na ISCPR. Ano po yun ang tawag dati sa dividendo? Ay, yun ang tawag dati dividendo. Okay. Sa inyo bang cooperative, merong miyembro na laging nagbibigay ng share capital o more than 10% na ang capital? For example, ang inyong capital sa buong cooperative ay 100,000. May miyembro ba kayo na more than 10,000 ang kanyang capital? Meron po. Teka. Nahahati ang sagot. Meron. Wala po. Dito. Wala pa mga Liza. Okay. So, may policy ang CDA na wala dapat miyembro ng kooperatiba na magmamay-ari ng ilang percent? 10. 10% ng capital ng cooperative. Kasi, anong mangyayari? Ihahawakan kami. Siya na lang ang kikita. Yun. Pag namigay ng ISCPR, kanya na lang ng kanya. Siya ang may pinakamalaking matatanggap na ISCPR. So ano ang gagawin ng iba nating miyembro? Para naman itong si Juan de la Cruz ay hindi siya lagi ang 10% o magmamay-ari ng more than 10% ng kapital ng cooperative. Magdadagdag din po. Ay magdagdag ng share niya. Sino po? Additional build-up capital. Yun. So, dapat yung ibang mga miyembro kayo ay mag-update din. Yun ang sinasabi nating capital build-up. Kung itong si Juan de la Cruz, every 1,000, every buwan, nagbibigay na 1,000, at least si B, si member B, C, and D ay iba ay 300, yung iba ay 200, iba ay 500. Para nalalaro nyo siya. So hindi pa rin talaga siya ang magmamay-ari. At pag kumita ang kooperatiba, ay makakahatian din kayo ng ISCPR. Of which, kung ayaw nyo na, mababalik din naman iyan sa inyo. Yes, sir. Nakakatuwa na record. Ma'am, ang tanong ko lang po, kung halimbawa po sobra dun sa 10%, kailangan po bang ibalik dun sa may-ari? Hindi na po. Hindi po. Bawang more than 10%. So, hindi na po. Halimbawa po, yung aming pong capital ay 120,000, di ba? Ang 10% ko na ay yung 10,200. Ngayon, kung halimbawa po ang naibigay niya ay 29,000, yung po bang sobra ng 10,200 kailangan ibalik doon sa may-ari na? Hindi na po. So, anuhan lang natin ang policy na yun nga po, yung ibang mga miyembro, kailangan po silang mag-capital build-up. Ano pong kailangan? Habulin dapat po yung sa akin, yung sa malaki o paano? Papantay mo para Babantayan. So babantayan nyo talaga siya na hindi po siya makapag-run. So kaya kailangan magkaroon kayo ng iba-ibang creative na policy para po ma-encourage nyo ang inyong mga miyembro na ipa-findings po yun ng CBA during inspection na magkaroon din po ang iba nyong miyembro ng capital build-up. Ano po? Okay? We live in an era of accountability. The accountants and bookkeepers are accountable to the cooperative by performing their job well. So the board of directors will be interested in what level of profits are necessary to finance the expansion of the cooperative to bolster upward its economic growth. Okay. So, ang ating daw mga board of directors ay pwede daw i-expand ang negosyo ng cooperative. Halimbawa, nakamit nyo na yung mga requirement na more than 100,000 yung share capital, net surplus for more than 2 years,
may maganda kayong visibility. Ngayon, wala kayong pera. Ano ang inyong cooperative? Pero, for example meron kayong distribution ng interest on share capital and patronage fund. Ibig sabihin, meron kayong pamimigay na dividendo. Ano ba? Makaka-experience na kayo ng dividendo. Ngayon, sabi ni Director, mga kasama, meron kami magandang proposal sa ating kooperatiba. Tayo ay magtatayo ng, ano bang sinatayo? Bawa franchise ng ganito, ganyan. At hihiramin muna ng kooperatiba ang inyong patronage fund, and ISCPR. Papayag ba kayo? Opo. Ano po? So, depende po sa inyong mga miyembro kung papayag po sila na hindi i-distribute ng ating co-op. Sabi ng isa I move na hindi po payagan, Director. First time naman ho natin na maka-experience, Director, ng ating dividendo. I move na hindi po payagan. May nag-second. So, hindi po mayag ang ating mga General Assembly. So, hindi po maa-approve yung expansion na gustong hiramin ng Director ang ating ISCPR. May isa naman, sa experience naman po, ay sabi I move na aprobahan, ganyan. I seconded. Okay. So, na-approve ang deferred payment. Ibig sabihin ng deferred payment, hindi muna i-distribute ang ating ISCPR. Dapat ay may naka-intact pa rin yung recording natin ng ISCPR distribution. Kasi dadating ang panahon, kikita itong pinropose na negosyo ni ng Director, may kakayanan ng magbalik ng pera ang inyong kooperatiba. Ano po? So, madi-distribute na ang ISCPR. Ano ang tawag doon ay deferred payment of ISCPR o hindi muna i-distribute. Dapat ay pumayag ang ating General Assembly. Tatandaan nyo na hanggat maaari, hanggat makaka-apekto ito sa pangkalahatan, ihain nyo ang agenda sa Okay. So, may nakikita kaming cooperative na may nagpo-float pa na, pinagpo-float. May nakikita pa kami na hindi pa nadidistribute na ISCPR. Dapat kasi yan kapag may listahan o nakakita kayo ng for distribution na dividendo, immediately, i-release nyo yan. Dapat may pondo kayo na pang-distribute cash. Okay? So, yun nga, yung example na wala kayong cash, hihiramin nyo muna yung pera, sa expansion, so hindi nyo muna i-distribute. So, may nakikita kaming cooperative, may na nagpo-float ng dividendo. So, yun yung dividendo na for distribution na current lang. Yung pala, mga previous pa na pina-approve ng Board of Directors sa General Assembly. Ang problema, nagpalit-palit na ang mga officers. So, wala nang listahan. So, kaya kailangan i-trace nila kung kanino ba talaga ng mga miyembro itong ating mga ISCPR. So, ganun din po sa inyong cooperative. Basta kayo'y may ISCPR, i-distribute nyo na hanggat maaari. Kasi dadating ay magpapalitan ng mga officer na wala na ang listahan. Hindi nyo na natanggap ang pera na nawibula pa. Sir muna. Sige po. Ma'am, kagaya yung question kanina, di ba may mga flex share? Tapos some members, hindi nila nakakompleto. Since bago yung co-op, nagkataon na medyo may diskarte yung mga BOD, nakakuha sila ng intervention from government agency. At the same time, nakakuha sila ng market sa isang company. Then, kung biglang dumating yung intervention at naging productive agad at nagkaroon agad ng income yung co-op, paano po yung yung ibang members na nakiramdam na hindi agad kinumpleto yung nila at magkakaroon na ng dividendo. Yung iba naman, nagamit yung pera nila sa operation. Siyempre, sa pag-market mo, pag-rapid mo sa agency, ginagamit yung pera ng co-op. Opo. So, sa cooperative,
cooperative, ano po, when we say interest and share capital, ayan. So, lahat ng pera, halimbawa, hanap mo natin. Ma'am, dagdagan ko muna yung question sir kasi hindi yung problema namin. Sige po, continue sir. Ma'am, question ko is, yung kay sir is, kung bibigyan pa ba yung mga nakaraan, di ba? Ang sa akin ma'am, may ganito. Yung sa amin kasing minanong ito, is wala silang dineclare sa amin ni ano mang cash. Pero kami, binuo namin ito, is, tinuloy namin. So, meron kaming naipon na buto, meron kami naipon na kami uli ng palabong share capital. Is, ibig sabihin ko, yung tama yung nakikiramdam na sinasabi ni sir, yun po ba kasi sa ngayon po, nakakuha kami ng mga intervention. So, yun yung pinapagulong namin, kaya kami medyo nagpapakotang ng muli. So, yung mga sinasabi ni sir, nakikiramdam ng mga old members, yun po ba yung baka katingin pala sir? Ito yan. Ano po? Sa interest on share capital, ano po, halimbawa ay 2024 ngayon, di ba? Member A, meron siyang, halimbawa ay 20,000 na kapital noong ending December 31, 2023. Ano po, so, kapag kami for distribution na ISC ngayong 2023, nakita niyo kumita ang inyong cooperative, may distribution ng ISC. Ang bibigyan niyo siya ng dividendo, itong 60,000 na member A, kahit hindi siya nagbigay ngayong 2024. May isa namang miyembro, member B, wala siyang, ngayon lang siya nagsimula maging miyembro ng cooperative, ngayon lang siya nagbigay ng share. Nagbigay lang siya ngayong September, bawa 20,000. So yung 20,000, ito yung makakasama nyo sa distribution ng interest on share capital. So yun yung sagot sa tanong nyo. Yung mga miyembro na matagal na hindi nagdadagdag, makakasama pa rin sila sa interest on share capital. Kasi kumbaga sa isipin mo, pinapahiram pa rin tayo ng mga miyembrong ito ng kanilang pera kahit hindi sila nagparamdam ngayong taon. Okay, wait lang. Pero meron kayong pwedeng ilagay na policy. For example, maglalagay kayo ng polisiya sa inyong cooperative na kapag hindi nakabayad ng subscription ang miyembro na ito, ay may portion sa kanilang dividendo na ibabalik sa co-op, dadagdag sa kanyang capital. O kung may utang siya dati sa cooperative, ay ibabayad yun sa inyong capital. So, babalik. Wala siyang makukuhang in terms of cash, kundi in records ay nakalagay po sa kanyang ibabawas sa kanyang utang o dadagdag additional capital. Okay, pag sinabi namang patronage, ang computation naman nun is kung sino ang sabi nyo naglagay ng maraming, ang tawag Nagdala ng produkto. nagdala ng produkto within the year. Okay? So, hindi na natin isasama yung mga listahan na nagdala ng produkto in previous years. Kasi, kumbagay nabigyan nyo na siya ng share capital. Pero sa cooperative, okay? So, yun na, huwag malito dun ha. Sa interest on share capital, ay ibigyan natin lahat ng miyembro na may capital balance pa sa inyong cooperative. So, wala tayong pakailan kahit hindi siya dadagdag within the year. So, ibibigay yung interest on share capital. Dapat lang may written policy kayo na kung hindi siya nagbigay ng capital within the year, siguro 50% nun ay babalik sa co-op. 50% lang yung mapepera niya in terms of Dapat with cash. policy. Dapat with policy. Sa patronage fund, yung nagdala lang ng produkto from January to December, ang mabibigyan natin ng patronage fund. Meron din tayo sa cooperative na tinatawag na share in the risk and reward. So, paano yan mangyayari? For example, ngayong 2024, nakita nyo na nalugi ang inyong cooperative. O sabi nyo last year, wala pa kayo natanggap na ISCPR o dividendo.
nalugi ang inyong cooperative. So, nag-share kayo sa risk. Lahat kayo hindi nakatanggap ng dividendo. Kahit may pera kayong, meron ako 120 dyan or 12,000. Wala kayong natanggap na risk. So, ganun po. Kasi kayo, lahat po kayo ay nagmamayari sa inyong kooperatiba. Pero, mag-share daw kayo sa reward. Ibig sabihin, kung kumita naman ang inyong cooperative, net surplus ang inyong cooperative, lahat daw kayo, kung sino ang miyembro na may pinakamataas na share capital, siya may pinakamataas na interest on share capital, at kung sino miyembro ang may pinakamadaming na ilagay na ibabang produkto, ay siya ang may taas na matatanggap ng patronage fund. Nag-share kayo sa rewards ng inyong cooperative. So sa rewards, hindi porket kayo yung may mga hawak na posisyon sa inyong cooperative, pag kumita, kayo lang, sina director lang, sekreto lang nila. So hindi. Lahat ng miyembro, depende na lang sa ISC at patronage fund. So yun ang gusto nyo. Example kung paano mag-distribute ng ISCPI. Sige po, bukas po. Promise po yan. Okay? Sir. Sige po. Halimbawa, ma'am, kung papaparoon po ba ng CPA, ma'am, yung kasi sabi po ma'am nyo, ay hindi deferred lang yung, yung payment. Ang ginawa po kasi namin, ma'am, hindi po kami nagbigay ng interest on share capital. Pagkos yung makakapahagit yung nila, yung mga kanila din motion, na idagdag doon sa kanilang Yun ang Capital share. Okay lang po yun. Basta kung may policy at may document po na magpapatunay. Ano pa? ka-approve po ng GA. Yes, approve ng general. Okay, basta lagi may polisiya para walang samaan ng loob. Kasi diba, kayo naman ay magkakaibigan na, mga magkukumare na. Para walang samaan ng loob, may polisiya. Sabi nga ni Ma'am Eliza, wala nang pakialam ang CDA kung yan ay magagandang English o Tagalog ang inyong policy. Basta na iintindihan na nakararami at approve ng inyong mga member. Ano po? Okay na tayo doon na. Next. The members are accountable to the cooperative by paying their obligations and giving their regular contributions. So, pagdating ng panahon, pag kayo multipurpose na, makakautang na kayo ng pera, kayo naman po ay magbayad ng interest. Kasi sa credit cooperative, di ba sabi niyo, kayo ay agree, kung sinong maraming nagbabang produkto, siya may pinakamataas na matatanggap na patronage fund. So, kapag ka naman kayo ay may pautang na, kayo naman ay magbabayad ng obligasyon. Ano po? So, kung sino ang miyembro na may pinakamataas na mababayad na interest within the year from January to December, ay siya may pinakamataas na matatanggap na patronage fund. Ano po, yung kahit kumawa, nagbayad nga kayo ng pinakamataas na patronage fund na interest, pero nalugi ang cooperative nyo dahil taon na to, TY na yung patronage fund. So wala po kayong matatanggap. So tingnan na lang natin the following year. Kung maganda ang operations nyo, di-determine kung magkano ang inyong patronage fund. And your regular contribution. So sabi nga ni Ma'am Eliza, maglagay tayo ng polisiya. Si Treasurer, papakiusapan natin na every Saturday, 4 o'clock hanggang 6 o'clock nandun sa opisina ng cooperative. Ano po? Tapos, magpupunta doon ang ating mga miyembro para magbayad ng kapital o magbayad ng utang. Okay? The officers are accountable to the whole cooperative and members by being dedicated to their leadership. So, dapat daw kayo dedicated and doing away with vested interest. Member first before officers in serving. The cooperative is accountable to its members and creditors who have supplied money to the business and to the government agencies who have interest in the financial condition of the cooperative by being transparent in transactions and striving to show positive results. So kayo daw ay accountable sa mga government agencies.
So kaya kayo hinahanapin ng mga financial statements sa mga agency. Kasi yung polisiya na ilalabas namin ay manggagaling lang din sa inyo. Pag pinagsama-sama namin na marami palang natitirang Cooperative Education and Training Fund, magbibigay kami ng mga policies kung paano po yung legal na pwedeng gastusin. Okay? So, bakit kailangan ng cooperative ng accounting? Kasi, ang sabi sa definition ng co-op, pinaliwanag ni Ma'am Maraya, ay it's an autonomous and duly registered association of person. Kayo ang nagmamay-ari ng kooperatiba with a common bond of interest, may isa kayong layunin, who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspiration, making equitable contribution to the capital required. Nasa definition pala na kailangan kayo mga miyembro ay magbigay ng kapital sa inyong cooperative, making equitable contributions. Ayan. Sa aming cooperative, swerte kami. Kasi kami po ay salary deduction. Ayan. So si bookkeeper, ayan, sa ating mga bookkeeper, yung bookkeeper po namin, ililista po niya kung magkano ang utang o magkano ang gustong ipabawas na share capital ng miyembro na iyon. And then, kukolektahin yun, yung listahan na yun, and then, ibibigay sa accounting ng office po namin, at iyon ang ibabawas sa sahod. So, hindi na kami, madalang na po yung over-the-counter. Minsan lang po yung over-the-counter, bawa may extra pera ang aming mga miyembro, nagdadagdag ng isa-1,000, 2,000. So, making equitable contributions. Ako po, 500 lang pinapadeduct ko monthly sa sahod ko, lalagay sa share capital. Si Ma'am Maraya, 1,000. Iba-iba po kami. Patronizing their products and services. So, dapat daw, kayo mismong mga miyembro ang magpapatronize ng inyong mga negosyo. Kaya nga po kayo nag-iisip ng negosyo ay para magkaroon ng, kaya kayo nagkakaroon ng negosyo. Ay para patronize ng inyong mga miyembro kasi yun po ang pangangailangan ng inyong mga miyembro. Dadating ang panahon, magkakaroon na kayo ng sarili nyo grocery store, etc. So, sa halip na sa ibang sari-sari store kayong mamili sa inyong barangay, ay sa grocery na ng inyong cooperative. Accepting a fair share in the risk and benefit. Yan yung sinabi ko kaninang kung net loss, lahat kayo walang matatanggap na ISC. Kung kayo ay net surplus o kumita, lahat kayo ay makakatanggap ng patronage refund at ISC. Depende na lang kung gaano kalaki ang inyong kapital at gaano karami ang naiambag nyong produkto sa inyong cooperative. Okay? So, bookkeeping. Okay. Why cooperative needs accounting? Kasi ang cooperative ay isang negosyo. It is engaged in a business activity. Okay? And every business organization needs accounting. So, lahat po ng ating negosyo ay kailangan ng accounting. Ayan. So, baka po kayo ay may mga anak na magka-college. Sino dito may mga anak na magka-college pa lang? Ayan. Baka ma'am, pwede niyong ano gustong kunin ng mga bata na course? Pa? Accountancy? Wow. Ayan. So, nung ako ay nag-aaral, di ba, accountancy, talagang nung ako ay stress na, at piling ko ay hindi ko na atakayan pumasa sa board exam, ang sa isip ko, kahit ako'y bumagsak, hindi ako makapasa sa board o bumagsak kami sa BSBA, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Kasi lahat ng negosyo ay kailangan ng accounting. Ayan. So, maaari nyo pong nyo po yan sa inyong mga apo, sa inyong mga anak na magka-college. Pwede nyo pong kumuha ng mga business courses. Doon po sa mga bayan, yan, lahat kailangan na ng accounting. Okay? So, yun, to provide quantitative information for better business decision. Pangilang beses nyo nang narinig ang salitang decision making. So, lahat po yun ay
gagamitin nyo ang inyong finance accounting para magkaroon ng maayos na decision making. So bookkeeping is simply recording of the financial transactions or transaction including purchases, sales, receipt, and payments. So lahat po yan ay ire-record ng ating mga bookkeeper. So wala dapat transaction na makakaligtaan ang bookkeeper. Ano po? Bookkeeping is usually performed by a bookkeeper and the accountant creates report from the recorded financial transaction recorded by the bookkeeper and files form with the government agency. So sabi ko nga, kung late magre-record ng report ang bookkeeper, si accountant late makakagawa ng AFS. Pag late nagkaroon ng AFS, hindi nakaabot sa deadline ng BIR na April 15 at sa deadline ng CBA na April 30, magkaka-penalty. So, system, parang, kumbaga ay... Kailangan mo ay laging handa. Laging handa. At kumbaga ay anong tawag sa laruan na pag nabagsak ang isa, bagsak na lahat? Domino effect. Ayan, ang domino effect daw ang bookkeeping hanggang accounting. Any process that involves the recording of financial transaction is a bookkeeping process. Bookkeeping is usually performed by a bookkeeper, also known as accounting clerk or accounting technician, that records the day-to-day operation of our organization. A bookkeeper is usually responsible for writing a day books. Ano po? A bookkeeper is responsible for ensuring all transactions are recorded into the supplier ledger, customer ledger, and general ledger. So ano sa tingin nyo ang pinagkaibahan ng bookkeeping at accounting? Ang accounting, it involves the installation of the accounting system and internal control. Ano? Yung mga malalaki po nating cooperative ay may sarili na po silang accounting system. Ano po? So, sa dami ng kanilang mga miyembro at sa dami ng transaction nila araw-araw, bibili na lang po iyan ng accounting system. Magpapa-install na lang sila ng accounting system kesa mag-hire sila ng kadami-daming empleyado. So, isang empleyado lang, pag in-encode yun sa system, makakagawa na agad ng report. Pero yung mga ganong mga cooperative o mga negosyo na may system, accounting system, ay may pina-approve po nila yan sa BIR. So bago kayo may mga ahente ng accounting system ng cooperative, pupunta sa inyong co-op, mag-o-offer, dapat po yan ay nakaregister sa BIR. Okay? So, bookkeeping, ibig sabihin, parte lang pala ng accounting ang bookkeeping. Kasama din sa accounting ang financial report, ibig sabihin yung inyong mga financial statements, at financial statement analysis. So, yung pag-decide nyo kung dapat bang magpa-expand, etc. Auditing, yan, and tax return. Yung sinasabing ipapasok sa system ng BIR. Pag sinabi naman natin bookkeeping, it records and posts the routing of transaction. So, yung bookkeeping ay parte lang ng accounting. So, the sphere of accounting starts where the sphere of bookkeeping ends. Ibig sabihin, hindi magsisimula ang accounting kung hindi pa natatapos ang bookkeeping. Kaya pag uwi nyo, tatanungin nyo si bookkeeper na hindi naka-attend ng seminar o sisilipin ng mga bookkeeper kung kailan ang huling transaction na naka-entrada sa inyong libro. Ang sabi ni Ma'am Alaysa, pwede daw na at least 1 week bago or 1 week late. Pero pag small, medium, large, na sila? Yung kinabukasan na transaction dapat naka-record na sa libro. Thus, bookkeeping is more clerical in nature. Mas recording.
in the sense that it records and summarizes the transaction, but accounting is wider in the sense that it analyzes and it interprets the data that help management in making decision. Okay, so ito ang flow ng accounting. So yung bookkeeping ay nagsimula identifying, measuring, recording, and summarizing. Natin, ano po ang mga source document? Ano, saan ba nanggagaling ang mga record na isusulat nyo sa inyong libro? Una sa lahat is the invoice. This is the proof of the purchase given to a buyer who has paid the goods in the immediate exchange between the buyer and the seller as evidence. So ito